Idol Rafi, si Pastor Chris Lumotan at humihingi po ng tulong na mapabura at ipagbigay alam sa mga manonood po natin na walang katotohanan yung mga investment scam na gamit ang kanyang muka at mga video po sa social media. O ito na po yung mga sinasabi nating AI. Nangyari sa akin yan. Na sinasabi, ako nag-aanyaya sa mga tao na gusto mag-invest, Opo. etc. Nagamit yung pangalan ko, mukha ko, and all. Buti napabura ko agad. Opo. So ginawa sa inyo yan, Pastor? Ginawa po sa akin, Senator Rafi. Kaya rin po ako nandito. Thankful po ako una-una sa lahat kay Sir Chinkitan for this opportunity as well. Kasi siya rin kasi involved po dun sa videos. So parang nangyari, he is endorsing yung Miguel Santos. Ano bang nakalagay doon sa video, Pastor? Okay, basically po, may mga videos ako, devotional videos sa social media. Ayan na, kumita ng pera gamit si Miguel Santos. Yun. So, involved pa po yung lahat po ng activities ko from church to business to families, even yung mga kids ko po, they are being exposed through the platform na meron siya in Facebook, Telegram, I don't know if may TikTok pa. Gusto ko rin po matulungan yung mga kababayan natin na mga naloko po talaga kasi hindi lang siya basta maliit na pera eh. Magkano naman po hiningi investment? Ito po recently, una kasi 5,000, 4,900. Ano naman pong kapalit sa investment? So, Ano sinasabi? based dun sa nakausap ko, ang kapalit daw is magiging 90,000 or 100,000 in an instant. Too good to be true nga talaga. Yun nga po. But at the end of the day, ano po talagang too good to be true. Kasi ang dami pong naloloko dahil almost every day, for how many months, ang dami pong nagme-message sa akin ng mga Pilipino. So, iba-iba pong pinanggagalingan. Tinatanong ko taga saan po sila. Visayas, Mindanao, mga probinsya. At dito rin po sa Manila kasi yung mga nakasama ko po dati, talagang hanggang sa kanila umabot na. At ang dami pong nahuhulog po dun sa trap po na yon. Dahil? Kasi yung isa po nakusip ko, 70,000 na po sa kanya, halos lahat yung nakuha. Yung isa, 50,000. So, bago mo siya makuha, kailangan mong palabas ka ulit ng panibagong certain amount. So, lumalaki po siya. At yung iba po, talagang nahuhook sila doon kasi gusto nga po nila makuha agad yung sinabing investment po na yon. Napakalawak na pala itong scam na ito at marami nang naloko. Milyon-milyon na siguro ang perang nakulimbat nitong sindikato. Alam niyo po kung sino nasa likod? Identified Hindi po ba? Wala po akong idea, to be honest. Actually, nagpunta na po ako sa cybercrime about this. So, nag-file na po kami at naging advice po nila. Actually, dalawa yung final. Yung sa wife ko is yung mga kids po namin involved. So, para matrace, importante malaman yung mga accounts na pinagpapadalahan po ng pera. Based po dito sa nakausap ko, meron siyang kachat. Tapos, for evidence, nakita ko rin may AI na ID. Meron po silang ID na in-AI. Okay. Para ma-proof na legit kuno. So, wala po, as far as I know, wala yatang kumakausap via phone. Through chat lang. Puro chat. Kaya hindi ko rin maunawaan paano yung pagtiwala din talaga to release a certain amount. Iba na dali na pag ginugel nila, nakikita po nila yung video. Isa po kayo sa mga biktima nitong investment scam. Opo. Paano naman kayo naging victim, ma'am? Bakit kayo naniwala kasi? Opo, kasi maganda po yung niya eh. Pero po, nasasali ka 4,009 ang pinakauna mong Then after 4 hours, kikita na ng 80 to 90,000. Wow! 4,900 tapos ang kapalit 80 to 90,000 in a span of how many days daw po? Hindi, mga 4 hours lang po yun. Hours 4 lang? hours. Grabe, hours lang pala. Opo, 4 Matindi. hours. Kasi Matindi. nabagan niya ako na... Parang slot machine. Opo. Isang 90, naging 110 kasi mas maganda yung kita. So, siyempre, gusto ko po siya makuha. Pero wala pa kayo nakuha ni Cinco. Wala po. Sabi niya sa akin, kailangan magbabayad ka ng verification charge. 30,286.88. Kaso nung nagpadala po ako ng pera, wala yung 0.88. So, ang sabi niya sa akin, sabi ko, bakit matagal po, ba't wala pa? Hindi raw nag-match yung payment ko dahil kulang ng 0.88. Other payment na naman, pinabayad na naman niya ako ng 14,881. Pinabayad mo, refundable. So, na-add po dun sa amount. So, 110, tapos i-plus mo yung 13,286.88. Tapos i-plus mo pa yung 14,881. So, tumaas na daw po.
So what we can do is we can analyze those videos tapos papadala ho natin doon sa mga social media platforms para sa dalawang bagay ho. Una, para ipa-take down yung mga videos na yon. Lalong-lalo na, ang balita ko, and this is what usually happens, Senator, nasa sponsored sites ng mga social media platforms to eh. So talagang nagbo-boost yung mga to eh. So para mapa-take down na natin yan at sabi sa mga social media platforms, huwag nang tanggapin yung mga ganyang klaseng sponsored sites. And second, para mag-data preservation at malaman natin kung sino yung mga credentials behind those accounts. Move o action ang agad-agad na pwedeng gawin. Nang sa gayon, mabura. Mabura itong mga account nito. And B, ma-identify kung sino sila at masampa ng kaso. Tama po, Senator. At malugod na ho namin tatanggapin si Pastor at tutulungan ho natin kagad. Okay. Sige, ganun naman, Pastor. Samahan namin kay Yusek Paraiso. Kailangan ma-identify agad to. Yes, sir. Mabura and then ma-identify. Gcash bang ginagamit, Pastor? O Based po dun sa mga naka-chat ko, iba-iba. May BPI, madali. may GoTime ba yun? Tapos may Gcash, may PayMaya. I think they're using different kinds of ano rin po eh. Ang importante doon, di ba, Yusek, pumasok yung pera. Yeah. Yeah po, And may Gcash. yung perang pumasok na galing po doon sa panluloko na scam, so madali na po yun, ma-trace, Yusek, di ba? Tama po, Senator. Because nga doon sa pasalo natin, mabilis na natin ma-identify. Even if it's a bank or yung mga tinatawag nating payment gateways, basta any form of financial institution regulated by the BSP, kaya na ho natin ma-identify kung sino yung mga nasa likod niyan. Especially yung ganito ang circumstances. Kasi ito yung tinatawag natin na predicate crime, yung estafa po eh. Okay, sige. Pastor, gusto niyo po manawagan doon sa mga member ng congregation ninyo. Yes, Pagkakataon niyo na po. Sige po, gusto ko po sana pong manawagan sa lahat. Actually, hindi lang po sa mga kasama po namin sa church but also sa mga kasama po natin Pilipino na please, wag po agad-agad maniwala sa mga investment scam po na ito. Mga too good to be true, ika nga. Tandaan po natin, hindi po madali ang buhay. Pagsikapan po natin ng mga bagay-bagay po, magbaya din also. Maging wise po tayo, kumbaga,